96.7. We talk, you listen. Yes, we talk. You listen. It's 11:14 in the morning. Nakatutok pa rin kayo dito lamang sa DZDG 96.7. At kasama nyo pa rin sa mga oras na to ang nag-isa ninyong Bebe Loves tuwing umaga. Your one and only Greta. Dito pa rin yan sa programa na palaging nagpapaalala sa inyo na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, huwag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiba na. Yes, Dibdiba na naman. Isa't kalahating oras na naman tayong magsasama-sama para pag-usapan ng mga bagay-bagay na nagpapabigat dyan sa inyong mga dibdib. Diba yung mga bagay-bagay na nagpapasikip ng inyong dibdib? Yung mga dinidibdib ninyong hindi nyo masabi-sabi kung kani-kanino. Well, idulog nyo yan dito sa ating himpilan. Pwede nyo yung i-text sa ating official text line 0929-216-8110. Again, that's 0929-216-8110. O di kaya naman mag-send kayo ng message sa aming official Facebook page o pwede rin kayong mag-comment mamaya kapag dinidiscuss na natin o kahit ngayon kung meron kayong ipapabate, di ba? Lahat ng gusto nyong i-comment, pwede i-comment nyo yan sa ating live, sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang ang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. Kung nais nyo namang mapakinggan ang aming huntahan, lalong-lalo na ang magagandang musika na hatid sa inyo ng aming himpilan pero wala na kayong radyo paglabas ng inyong mga tahanan, pwede nyo pa rin kaming mapakinggan. Pumunta lamang sa ating official website. That's www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Lahat yan available para sa inyong convenience, kaya naman tutok na maghapon magdamag. Dito lamang yan sa DZDG 96.7. We talk, you listen. And by the way, nakalimutan nating batiin kaninang umaga pero alam kong abot na abot pa naman. Binabati ko po ng happy birthday ang very lovely mayor ng City of the Lovely Tayabas, si Mayor Lovely Reynoso Ponchoso. Ayan, birthday ngayon ng ating butihing mayor na napaka-lovely naman talaga inside and out. So Mayor, happy birthday po. Yan, more birthdays to come. At syempre sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays ngayon, happy birthday to you. Ayan, maya-maya nga lamang meron tayong didibdibin o meron tayong pag-uusapan. Kaya naman manatili kayong nakatutok dito sa ating himpilan sa DZDG 96.7. In the meantime, pagpatuloy niyo muna ang pakikinig ng magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan. Sa aking pagbabalik, yan, ang ating didibdibin of the hour. Meanwhile, here is Chicago with What Can I Say? 11:30 in the morning. Nakatutok pa rin kayo dito lamang sa DZDG 96.7. We talk, you listen. Yes, we talk, you listen. Kasama niyo pa rin ang nag-iisa ninyong Bebe Loves, your one and only Greta. Dito pa rin yan sa programang Dibdiba na. Pero bago ang lahat, bago tayo pumunta doon sa ating didibdibin sa mga oras na ito, meron lang kaming mahalagang paalala na nais iparating sa inyo. This one is from NTC or from National Telecommunications Commission. Yan, so gusto lang ipaalam ng NTC sa lahat na meron daw silang natanggap na reports about mga scammers na nagpapanggap na tauhan o empleyado ng NTC. So kapag po kayo ay nakatanggap ng mga ganitong klase ng tawag, ng mga text, wag pong maniniwala agad-agad. So apparently, meron daw pong tumatawag sa mga biktima, mga scammers, at tatakutin na ang numero ay sangkot sa isang scam. So ang nasabing mga biktima naman ay ihikayatin na magbigay ng pera para hindi masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga nang-i-scam ang mga numero ninyo.
klaseng ito. So madiin pong ipinapaalala ng NTC or ng National Telecommunications Commission for the public ang ibayong pag-iingat sa ganitong klase ng mga modus. Ito po ay scam at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. So kapag po kayo ay naka-receive ng mga ganitong bagay, pwede nyo po itong idulog sa NTC para magawa ng karampatang aksyon. So ipagbigay alam nyo lamang po ito sa mga sumusunod sa kanilang complaint link, which is www.ntc.gov.ph. Again, that's www.ntc.gov.ph. Pwede rin naman pong mag-email sa contratextscam@ntc.consumer@ntc.gov.ph. Ulitin ko po, pwede po kayong mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph o kaya naman ay sa consumer@ntc.gov.ph. Yan po ang kanilang email addresses, o di kaya naman tumawag sa kanilang hotline, consumer hotline 24/7 1682. Again, that's number 1682. O kaya naman sa mga numerong 892-04464 o 892-67722 at 892-13251. Again, yung mga numbers po na pwede nyong tawagan in case na kayo ay makareceive ng ganitong mga klaseng mga tawag o mga text, pwede po kayong tumawag sa kanila from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays. So ang mga numbers po na pwede nyong tawagan is 892-04464, 892-67722, o kaya naman sa 892-13251. Ayan, ipagbigay pong alam agad sa NTC kung sakali pong kayo ay makareceive ng ganitong klaseng mga tawag. At lubos pong nagpapasalamat, ipinababatid po ng NTC ang kanilang pasasalamat sa mga miyembro ng publiko na nagpahatid ng tungkol sa mga nasabing uri ng panluloko. So tayo po ay wag basta-basta maniniwala. Ayan, lalong-lalo na at hindi naman NTC ang nakaregister na name dun sa number. Ano po? So ayan, yung mga details na yan, pwede po kayong makipag-ugnayan dyan. Alright, so that information was from National Telecommunications Commission. Ayan, so sa mga oras na to, eto na nga ang ating hinihintay. Rabi di hinihintay nyo to. Diba? So meron tayong isang letter sender na isang estudyante. Yan, pag-usapan natin ngayon yung mga estudyante problems. So, itong dinidibdib ng ating letter sender is about finding the right path or determining kung nasa tamang landas na ba siya. Kasi gantong edad, no? Kadalasan marami tayong katanungan sa buhay. Even naman yung mga tao na nasa middle age na. Kadalasan marami ang tanong sa buhay. Lahat ng tao, napakaraming tanong sa buhay. 'Di ba? So, itong ating letter sender, as of now, nakaka-experience ng kaguluhan sa kanyang utak dahil na rin sa iba't ibang factors around him. So, ating alamin kung ano nga ba ang dinidibdib ni Luis. Dear DJ Grata, ako nga pala si Luis, isang simpleng estudyante na tulad ng marami sa amin. Hindi ako yung klase ng tao na laging nasa spotlight o stand out sa mga talento. Sa totoo lang, madalas akong magtanong sa sarili ko kung saan ba talaga ako patutungo sa buhay. Noong high school pa lang ako, gusto ko nang maging matalino at successful sa academics. Lagi akong nasa honor roll at palagi akong sumasali sa mga academic competitions. Pero sa kabila ng mga achievements na yun, parang may kulang pa rin. Napagdesisyonan kong mag-enroll sa engineering sa kolehiyo dahil yun kasi ang gusto ng pamilya ko para sa akin. Kaso, unang taon pa lang, ramdam ko na hindi ito ang tunay na passion ko.
nahihirapan ako sa mga subjects at hindi ko nararamdaman yung excitement na dapat sana nasa puso ko. Isa sa mga naging outlet ko noon ang pagbabasa ng mga libro tungkol sa iba't ibang kultura at mga paglalakbay ng iba't ibang tao. Doon ko napagtanto na gusto ko pala ng mas malawak na pangunawa sa mundo at gusto ko ring magkaroon ng positibong impact sa ibang tao. Noong isang araw, napagtanto ko na kailangan kong magdesisyon para sa sarili ko. Gusto ko tong gawin pero hindi ito madali, DJ. Napakahirap iwanan ng mga inaasahan ng pamilya mo at sabihin sa kanila na may ibang direksyon ka na gustong tahakin. Pero alam ko na ito talaga ang tama para sa akin. Malakas ang pakiramdam ko. Kaya naman, eto ko ngayon, nagpapakatatag at naghahanap ng tamang landas para sa sarili ko. Gusto ko lang itanong sa'yo, DJ, paano mo ba malalaman kung tama na ang desisyon mo? Paano mo ba haharapin ng mga hamon ng pagbabago ng hindi nawawala yung respeto at pagmamahal sa pamilya? Lubos na gumagalang, Luis. At yan nga po mga listeners, ang kwento ng buhay o ang dinidibdib ng ating letter sender na si Luis. Baka po kayo ay merong mga gustong i-komento o kayo mismo ay dumaan sa ganitong klase ng mga problema o mga dinibdib noong una. Baka meron kayong gustong ipayo sa kanya, pwede po kayong mag-text sa ating official text line 092921681000 o di kaya naman mag-comment kayo sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang DZDG Destiny Radio. Alright, magbe-break time muna tayo ng kauntian. At sa aking pagbabalik, syempre, tatalakayin naman natin itong dinidibdib ng ating letter sender. In the meantime, ayan, meron tayong request dito. Galing to sa ating listener na si Aaron John Mangana ng Mogpog, Marinduque. Ayan, Aaron, wala kami nung kay Daniel Padilla, pero meron kami nung kantang Handog by the original Florante. So, eto, pakinggan mo para sa iyo to. Aaron, here is Florante with his song, Handog. .58 in the morning. You're still tuned in to DZDG 96.7. We talk, you listen. And you're still with me, your one and only Bebe Loves, Greta. Dito pa rin yan sa programang Dibdiba Na. So, kanina nga, if you were listening simula kanina, o kung kabubukas nyo lang ng radyo nyo ngayon, so, pinag-uusapan natin itong problema ni Luis na isang simpleng estudyante. Simpleng estudyante at kagaya ng marami sa inyo, marami sa atin, dumaranas ng kalituhan sa buhay. Diba? Yung mga ganyan, yung mga tipong hindi sigurado kung ano ba yung dapat sundin, kung yun bang gusto nila, kung yung gusto lang ba nila ang dapat masunod, o yung inaakala ng pamilya niya na makakabuti para sa kanila. Alam mo, Luis, naniniwala ako na ang magulang, marami sa mga magulang at mostly talaga kapag mga magulang natin, ano yan, parang ang iniisip nila is palaging para sa kapakanan ng mga anak nila. Yan, maniwala ka sa akin. Kasi ako, even at my age, hindi ko nasasabihin kung ano. Pero ako talagang my mother, my father, ramdam na ramdam ko pa yung pag-aalala nila sa akin every time. So, ako, naniniwala talaga ako na ang mga magulang, whatever they tell their children, no matter what age, no matter what state, diba? Sinasabi nila yan dahil alam nilang yun ang makabubuti sa'yo.
wala kasing magulang or siguro may mga naliligaw na pailan-ilan pero napakadalang ng magulang na gugustuhing mapahamak yung mga anak nila. Siguro ang tingin nila, o sabi mo nga kanina, ang tingin ng pamilya mo o ng mga magulang mo ay makakabuti yung engineering sa'yo. Or you will do well, you will excel well in engineering. Kung ano mang engineering yan na ini-enrollan mo ngayon. Kaya lang, ang sabi mo nga kanina, hindi mo naman gusto at pakiramdam mo, hindi mo gusto. Hindi ka para doon, hindi ka para sa ganyang gawain, 'di ba? So ako ang tingin ko dyan, Luis, bata ka pa, napakarami mo pang oportunidad na dadating sa'yo. So, para sa akin, i-explore mo rin muna yung possibilities. Diba? Kasi ang sabi mo nga, hindi kayo, base dun sa kwento mo base dun sa kwento mo, hindi kayo ganun kayaman at mukhang inaasahan din ng magulang mo na kahit papano yung pagtitake ng kursong engineering makakatulong sa pamilya ninyo. Hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya ninyo. Diba? So, tingnan mo yung sitwasyon. Palagay mo ba kung mag-shift ka ng course, unang-una kaya ba ng pamilya nyo na tustusan? Because once you shift course, maiireg ka. Kung halimbawa 4th year ka ngayon at sana isang year na lang o 2 semesters na lang, gagraduate ka na, kapag nag-shift ka ng course, you're gonna take another 2 years at least bago makagraduate. So sa halip na isang taon na lang, magiging 2 or 3 years, 'di ba? Kasi marami kang mga major subjects na kukunin. Paano pa kung yung mga minor mo hindi credited? 'Di ba? Ganun ang process nun, ang alam ko So you have to get evaluated and then see if you are qualified for shifting. 'Di ba? Meron pa yung mga interviews and so, and then i-check nila doon yung mga grades mo and then checkin nila kung alin doon yung mga subjects na kukunin mo at medyo marami yun. Yeah, medyo marami siya. So, tingnan mo muna yung sitwasyon. Kung mag-shift ka ba ng course today, palagay mo ba kayang tustusan ng pamilya mo? O kung ikaw, sa sarili mo, kaya mo bang tustusan? Kasi kung hindi, at kung palagay mo, it will burden the entire family. It will burden yung kalalagayan ninyo currently. What I think is, pwede mo namang ituloy muna, total dyan ka na, malapit na, diba? Malapit ka na graduate, and then, look for a job. Look for a job afterwards, after graduation. Kasi hindi naman necessary na kung ano, yung tinapos mong kurso, yun yung kukunin mong trabaho. Diba? So, pwede kang humanap ng trabaho na linyada sa gusto mo. Ang sabi nga, diba, find the job that you like and you never have to work a day in your life. Diba? Ako naniniwala ako doon. Kasi parang kapag mahal mo yung trabaho mo o mahal mo yung ginagawa mo, you don't have to, hindi mo mararamdaman na pagod ka. Well, pagod ka physically dahil lahat naman ng tao napapagod at the end of the day after a long day's work, diba? Pero, yung puso mo masaya. Alam mo yung pakiramdam na you're fulfilled because you did what you love to do. And then you earned from it. Diba? So, I guess, kung ang sitwasyon ninyo hindi kaya yung pag-shift ng courses, yung pagpili ng sariling kagustuhan at the moment, tapusin mo na muna para hindi naman masayang yung mga nagastos ninyo all throughout the years that you were studying engineering. 'Di ba? Kasi mukhang kaya mo naman base sa kwento mo, mukhang kaya mo naman kasi you are an academic achiever. 'Di ba? So, para sa akin, tapusin mo muna, i-push mo yung course, and then kung talagang hindi mo talaga gusto, after graduation, yung trabaho, hindi mo talaga gusto, you can find the job that you want, you can find a job that you like. 'Di ba? When you're earning, pwede ka nang magdesisyon para sa sarili mo. Malaya kang makakapagdesisyon para sa sarili mo. And malay mo, 'di ba, after some years, makapag-enroll ka dun sa kursong gusto mo. Kasi, studying, especially in college, it doesn't really require a particular age.
pwede kang kahit matanda ka na, kahit anong edad mo, kung talagang gusto mong mag-aral, kung gusto mong pasukan tong kurso na to, pwede as long as you have the means to do so. So, yun ang palagay ko dyan, yun ang tingin ko dyan, Luis. Kasi, ayun nga, yung sitwasyon natin, palagi yun ang lagi nating titingnan eh. Lagi nating i-consider yung mga nasa paligid natin. Though, talaga namang tayo nabubuhay, kumbaga tayo, hinahanap natin yung kaligayahan ng sarili natin, hinahanap natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin. But then again, kung makikita mo ba na burdened yung magulang mo sa pagpapaaral sa'yo because you shifted courses, palagay mo kaya magiging masaya ka? Diba? Hindi rin naman. Diba? Kung lalong-lalo na kung your parents are just trying to make ends meet para lamang ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral para makapasok ka sa university. Diba? So, yun ang tingin ko dyan. Kasi alam mo pag minsan, kahit na ang isang bagay ay gustong-gusto natin at alam nating makakapagpasaya sa atin, kapag na-achieve na natin yun at nakita natin na yung mga tao sa paligid natin ay hindi naman masaya, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay, hindi ka rin magiging masaya. Alam mo yun? Parang ano ka rin parang mag-iisip ka rin, bakit ba pinahirapan ko pa yung magulang ko? Sana graduate na ako, sana nagtatrabaho na ako ngayon, sana ganito, sana ganito, sana ganyan. At doon pumapasok yung sana nakinig ako sa magulang ko. Diba? Doon papasok yung mga ganyang bagay. Sana pala nakinig ako kay mama, sana pala tinapos ko muna to, sana pala nagtrabaho ako. Diba? Yung mga sana natin sa buhay. So ako, I think, just live the most out of your life today. Mga ganyan. And then, kasi konting kembot na lang naman Alam mo yun, parang i-enjoy mo na lang yung natitirang araw mo sa college, yung natitirang semesters mo in college. Simply just enjoy it. Makakaraos ka rin dyan, makakagraduate ka rin, and eventually, you will find a job that will suit you. Meron akong mga kilala na talagang took them years bago nila mahanap yung gusto nilang trabaho o yung trabahong nakakapagpasaya sa kanila. But that's okay. As long as hindi ka nagiging burden sa magulang mo, at as long as napagbigyan mo rin naman sila, 'di ba? Napagbigyan mo sila na meron kang diploma. Kasi alam mo, the moment that you receive your diploma, kung sino ang pinakamasaya, yung mga taong nagpaaral sa'yo, yung nanay at tatay mo. Kaya 'di ba pag minsan yung mga graduation, yung mga stadium o yung mga gymnasiums kapag graduation na, talaga makikita mo na ang dami-daming umiiyak. Ang dami-daming umiiyak na magulang. Kahit the moment na iabot nung anak yung diploma dun sa magulang nila, lalong-lalo na yung mga magulang na hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral at talagang pinilit lang pagtapusin yung mga anak nila. Grabe yung tuwa sa mga mata nila na nakita na, na-achieve nung anak ko yung pagkakaroon ng diploma, na-achieve nung anak ko yung pagkakaroon ng bachelor's degree na hindi ko nagawa noon. Diba? So, ibang kasiyahan yung maiibigay mo sa magulang mo, and that's one way of giving back. Diba? At least making them happy. I'm not saying na ituon mo ang buhay mo sa desisyon ng mga magulang mo. No, it's not that. What I'm saying is that you have to consider factors. You have to consider a lot of factors. You have to consider the people around you. Okay? Diba? I-consider mo yung mararamdaman nila kasi isipin mo kung masasaktan ba sila sa desisyon ko, sasaya ba ako? O ako rin yung masasaktan in the end. Diba? So try to look at those situations and then weigh it in. Kung afford ba ng pamilya mo, ay by all means, shift courses. 'Di ba? Pretty sure maiintindihan nila yan at pretty sure maiintindihan nila na hindi pala ito yung gusto ng anak ko, ito pala yung gusto niya. Sige, go ahead. Pero if you think it's going to burden your parents and it's going to burden you too, isipin ulit natin. Right, Luis? Sana may naitulong ako sa'yo ngayong tanghaling ito. At sa lahat ng mga kabataan dyan na dumadaan sa parehas na sitwasyon, sana nakikinig kayo sa mga oras na to. Diba? Ayan. So, yun lang. Make it simple as that. Dahil pagdating ng araw, you're gonna be earning for yourself and you can decide for yourself and by yourself and through yourself alone.
Alright, it's 12:09 in the afternoon. Ayan, magbe-break time muna tayo ng kauntian. At baka kayo ay merong gustong sabihin sa ating listener o sa ating letter sender na si Luis. Pwedeng-pwede kayong mag-text sa ating official text line o di kaya naman ay mag-drop ng inyong comment sa ating official Facebook page. In the meantime, tayo magbe-break time muna ng kauntian. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin ako after a few minutes break. So, 22 in the afternoon, you're still tuned into DZDG 96.7. We talk, you listen. So, eto na nga. Ayan, para sa mga nakikinig natin dyan tungkol sa dinidibdib ni Luis. O, merong nag-comment dito. Ang sabi ni Aaron Mangana from Magpog, Marinduque. Ang masasabi ko lang sa'yo, Luis, ay nasa iyo na yan, ha? Respeto sa sarili mo, bro. At alam mo po kung ano ang makakaganda talaga para sa'yo. O, di ba maraming salamat, Aaron John Mangana, sa iyong advice para kay Luis. O, tama naman talaga. At the end of the day, the decision is yours. Pero kagaya nga ng lagi kong sinasabi, weigh out the factors. Tingnan ng mga factors sa paligid kung ano ba ang makakabuti sa'yo at makakapagpasaya sa puso mo after the consequences. Because really, nothing is ever wrong with our decisions. Diba? It's just paano mo haharapin yung consequences ng bawat bagay. Kasi lahat ng bagay meron niyang consequences. Lahat ng bagay meron niyang mabuti at masama. So it really depends on you kung alin ang pipiliin mo para sa'yo. Ay, diba? Ayan, wala na naman tayong oras. It's already 12:24 in the afternoon. Kaya natapos na naman ang 1.5 oras ng ating pagdidibdiban. Kaya kayo, mga listeners, mga netizens, kung meron man kayong dinidibdib dyan na hindi nyo masabi-sabi, hindi nyo maamin-amin, pwede nyo yung idulog dito at balay nyo. Kami na ang solusyon na hinahanap nyo para sa inyong dinidibdib. This has been again your one and only Greta sa programang palaging nagpapaalala sa inyo na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, wag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiban na. See you again on Monday. Same time, same voice, same frequency, only here on DZDG 96.7. We talk, you listen. Oh, ayan. At iwanan ko kayo ng isang kanta. Here is a song from Plumb, Stranded.